Suspendido ang lisensya ng halos 700 driver na nasangkot sa mga disgrasya sa kalsada at nagpositibo sa drug test nitong Semana Santa. Ang sa Transportation Department, posible pa yung madagdagan lalo't maraming sasakyan din ang bagsak sa roadworthiness inspection. Saksi si Bernadette Reyes. Ang pagsalpok ng isang bus sa isang truck sa NLEX noong April 14 na ikinasugat ng 13 tao, isa lang sa halos 600 bilang ng disgrasya sa kalsada nitong Semana Santa. Kuya, baba na po kami! Please lang! Bukod pa yan sa mga sumbong laban sa mga kaskasero, tulad ng driver ng isang bus pala Union na nag-viral. At halos 100 driver na bumagsak sa drug test. Lahat sila naaabot sa halos 700 ng bilang, suspendido na ang driver's license. Hindi sila makakabiyahe, hindi sila makakamaneho, hindi sila kikita. Bakit ang daming mga kamote, drivers? Ang ibig sabihin niyan, hindi supisyente yung mga proseso natin ngayon para siguraduhin na kwalipikado at skilled ang mga driver natin. Clearly ngayon, may proseso tayo pero hindi siya epektibo. So yun ang kailangan natin baguhin. Pinadalhan din ng show cause order ang mga operator o kumpanyang nagsisilbi nilang employer kung meron. Magpaliwanag yung bus company kung bakit sila nag-hire or pinapahintulutan nila na yung super nila na magmamaneho ay may drug content sa kanyang dugo or may alcohol content o sa kanyang dugo. Bubuo rin ng LTO ng grupong titiyak na walang nakapagdroga o nakainom na makapagmamaneho. Ayon sa DOTR, maaari pa raw madagdagan ng bilang ng mga drivers na masususpende o marerevoke ang lisensya sa paglipas ng mga araw. Bubuo na rin daw ng special task force na tututok sa pag-review ng mga road safety policy sa bansa. Kabilang dyan ang pagtiyak na roadworthy o ligtas na bumiyahe ang mga sasakyan. Lalo't mahigit 1,000 sa mga yan ay bagsak sa inspeksyon nitong Semana Santa. Tututukan din yan ng bubuuing task force. Yung roadworthiness, kailangan yan, talagang chinecheck. Chinecheck ang makina, chinecheck ang preno, lalo na para sa mga truck at sa mga bus. Talagang magka-crackdown tayo dito sa mga unroadworthy vehicles. LTO has the authority to stop any vehicle on the road that sa tingin lang should not be in the road. Punit-punit na silya, kundi kinakalawang na katawan. Sa expressway, no, wala naman nasugatan, wala naman aberya, nasa tabi ng kali, pero nasunog. Bakit hindi mo miniminta na ang sasakyan mo? Pabor naman dito ang mga transport group at mga driver. Kailangan ay lagi nakakondisyon ng isip, nakakondisyon ng katawan. Sana yung mga driver, magkaroon na sila ng aral dito sa nangyari na to. Wala nung problema yun. Basta nasa tama ka. Wag ka lang guilty. Tama po yun. Kasi kami mga matitino nadadamay sa mga ano na yan. Tama po yun. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.